and I slammed the door on the only person who loves me. I slammed the door on the only person who believes in me. Pagkatapos ko, nag-story ako kung ako ng bagyo. Alam ko, iyak ang nanay ko, puso nung store away. Nilakis ka, hindi ko magpapalag ng bulang. And I know my mother was crying. After 3 days sa bagyo, alam mo nangyari? Tumawag yung friend ko. Sabi ng friend ko, boy, ang nanay ko, na-stroke, nasa hospital. Baba ako. Alam mo, pagdating ko sa hospital, hindi ako makapasok sa pinto. Nakita ko nanay ko, pumunod ulit, lahat ng saksak, parang dextro. Sabi ko namin, bumalik ka lang. Magbabago ko. Alam mo, bumalik ang nanay ko. Pinag-change. Hindi tawag ko yung mga kaibigan ko. Hina ko ng Diyos. Hina ko ng Diyos. Pero pagkatapos ko, will mag-ulit. Siyempre, graduate na ako eh. No? So, ano sabi? He who walks with wise man will become wise. And he, the companion of the fools, will suffer harm. The greatest enemy you will have is yourself. Yung sarili mo ang makakaaway mo. Kaya tingnan mo, yung sarili mo lang ang tingnan ng ibang tao. Don't look at others to be better than you. And the only person you should try to do better is the person you were yesterday. Success is a fight between you and yourself. Everyone makes mistakes in life. Pwede na sa ICC ka na yun. You don't have to pay for them for the rest of your life. And because sometimes good people make bad choices. It doesn't mean they are bad, it means they are human. So let me tell a story. There was a little boy, nag-visit siya sa grandparent niya sa farm. Kasama niya yung kapatid babae. He was given a slingshot para makapag-practice di siya ng tirador eh. So tirador siya ng tirador, kaya naman siya pinatamaan. Naglagay siya ng lapak malaki, hindi tinamaan. First time niya. And a little bit discouraged. He went back home. Kasi kakain na, nagugulo na siya. As he was heading home, nakita niya yung pet booster ng grandma niya. Out of impulse, tinirador niya. Ang problema, tinamaan niya, patay. He was shocked. Ano ginawa niya? In panic, he hid the dead rooster in the wooden pile. Natakot siya eh. Ginawa na, tinagaw niya. Only to see his sister watching. But she's cynical, but she said nothing. Ngayon, after lunch the next day, sabi ng grandma niya, little girl, sabi sa kapatid ng babae, let's wash the dishes. Ugas tayo pinggan. The little girl said, Grandma, my little brother told me he wanted to help you. Tapos, bumulong siya sa kapatid ng lalaki. Alam mo, binulong niya? Ang manok. Nung sinabi niya ang manok, nagugas ang pagkakas o sumagot kayo. Nung sinabi niyo naman na ang manok, nagugas ang pagkakas nagugas. So the boy did the dishes. Later that day, Grandma asked the children if they want to go fishing. Sabi ni Grandma, ako, hindi pwede. Kailangan ko, magluluto ko ng bigat. Kailangan ko ng takulong. The naughty little girl just smiled. Hindi lang yung kapatid ng babae. Well, that's all right, Grandma. Sabi niya, sabi ng brother ko, gusto niya tumulong sa'yo. Sabay bulong na manok. So, the little girl went fishing, and the boy stayed at home. Ngayon, after several days, the little boy noticed that he was doing both his chores and his sister. Kasi pag hindi niya ginawa yung ginagawa ng sister niya, anong sasabihin ng sister niya? Kaya siya sumusunod. No? But he could no longer stand. Hindi niya naman nakatiis. Alam mo ginawa niya? He finally paid his gun and confessed that he killed her pet rooster. The grandma knelt and hugged him. Alam mo kung ano sinabi ng grandma?
Sweetheart, I know. Alam ko, you see, I was standing at the window and I saw the fruit. Ang hindi ko na alam, bakit ka nagpapakalilig sa kapatid mo kapag sinabi sa iyo ang manok, sumusunod ka. Pwede ka naman bumalik sa akin, sabihin mo ang totoo. Ganyan din si Lord. Inaantay ka lang magbalik. Magsabi ng totoo, mag-confess ng kasalanan mo. At ikaw ay patatawarin, lalo-lalo na sa panahon ng Kwaresma. It is the time to ask for forgiveness. It is the time to ask for I'm sorry, Lord. It is the time to ask and become humble. Kaya dapat magpakagbaba. Never be a prisoner of your past. Kasi marami dito, nabubuhay pa ng nakaraan eh. Yung hindi ka pinautak ng tiyahin mo kung bata ka pa, gabay, galit ka pa. Yung na-reject ka rin sa trabaho, galit ka sa nag-recomment mo sa'yo. At pagkitawag mo na yun, never be a prisoner of your past. It is just a lesson. It is not a life sentence. Kaya ano man ang nangyari sa iyo, dati, the devil will keep rolling up into your face. Ang sasabihin ng devil sa iyo, ang manok. Pag sinabi yun, sunod. Sumusunod ka sa devil. It is the work of Satan to remind us of our terrible past. Yung mga pagkakamali mo, yung mga grabe pagkakala mo, ibabalik-balik sa iyo. Magaling din mga babae. Kung nag-aaway kayo, talo na dyan. Naalala mo yung ginawa mo noon. Binabalik-balik. Magaling maghukay. Ano sabi nun? Pag hinukay, dapat ibaon mo na sa limon. Okay. Bakit tayo nagsusuot? Pero sabi, why do we wear eyeglasses? Bakit? Malabo na ang mata. Diba? Matanda na. Pero, katawan pa. Pero alam mo ninyo, bakit tayo nagsusuot ng salamin? Ang tunay na dahilan so that we can see better. Ano? What was the first lesson did you learn in the marriage tower? Tingnan mo nga, ano yung first lesson na natutunan mo? O yung bago, anong first lesson? Ano una natutunan sa iyo? Pinawa ko may natutunan? Baka nakikinig ka lang. Hindi mo na-absorb. O wala makasagot. O sige, yung mga dati ng Emmy, yung matagal na. Ito ba yung nakalimutan ko na po? Okay? Alam mo kung anong dapat na first lesson na nagdaan mo sa Emmy? Doon pa lang sa pagpapakilala. Sabihin ko, ang magandang katangian ng asawa mo. Ano yung sabihin? Dapat yung positive side. Ikaw, ano nakikita mo sa asawa mo? Yung mga mali, yung mga negative. Lalo-lalo lang yung hindi mo makalimutan pagkakasala sa iyo. Para ikaw perfecto. Hindi ka nagkakamali. Ang galing mo tumingin sa iba. Diba? Ano sabi ni Rico? Bago mo linisin ang puti ng iyong kapwa, hugasan ang iyong puti sa mukha. Kung ano ang hindi mo gusto, huwag gawin sa iba. Diba? So dapat, the golden rule, do unto others what you want others to do unto you. So ang first lesson, dapat positive. Kaya dapat bakit simulan sa mag-asawa yun? Alam mo bakit simulan sa mag-asawa makita ang magandang katangian? Para pagdating mo sa community, makita mo rin yung magandang katangian ng iyong kapwa at kasama dito. Hindi yung puro mga malina.
Hindi na ako agad ng prayer meeting. Ang dulo naman pinahihingkas ako. Pag nakikita ko yan parang nag-discourage ako